Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Bantay bagyo tayo para laging una ka sa balita. Nasa Basco, Batanes, si Jonathan Andal. Nasa Naiya si Bam Alegre. At nasa Pag-asa Weather Station kasama nating si Ivan Mayrina. Iga, nakataas ng signal number 2 ngayon sa Batanes dahil sa bagyong Betty. Kumustahin natin ang sitwasyon doon live mula sa bayan ng Basco. May unang balita si Jonathan Andal. Jonathan. Igan, good morning. Maayos pa naman ang sitwasyon namin sa mga oras na ito dito sa may Basco. Hindi kami inuulan ngayon pero lumalakas na yung hampas ng angin dito at medyo lumalaki na rin yung mga alon. Gaya po nito kung makikita nyo sa likod ko. Yung kalangitan dito may parte na makulimlim na. Ito pong side na pinapakita namin ngayon, ito po ay nakaharap sa West Philippine Sea. Dito sa side na to may parte ng langit na medyo clear pa. Pero kapag lumingon ka po dito sa kabilang side ng Batanes, dito po ito yung nakaharap naman sa Pacific Ocean kung saan manggagaling yung bagyo. Kung mapapansin nyo po, mas maitim na yung kalangitan dito sa parte na ito. Tignan nyo rin po yung mga bahay rito, may mga nakalagay ng mga tapangko. Yun yung tawag nila doon sa window shutter o yung pangharang doon sa kanilang mga bintana panangga sa hangin. Nakatali rin po yung karamihan sa mga bahay rito, lalo na yung mga lumang bahay ng ibatan, yung gawa sa bato ang pader at yung bubong ay yari sa kugon. Marami po kayo makikita mga nakatali na bahay dito. Yung LGU ng yung provincial government ng Batanes ay nagpahiram ng mga lubid sa kanilang mga residente. Malalaki na yung alon dito, lalo na ron sa Sabtang Island batay sa video na pinadala sa atin ng provincial government. Simula ngayong araw, kanselado na yung mga flights dito sa Batanes, kaya may ilang turista ng stranded at sa kanilang hotel na muna mamamalagi. Bawal muna ngayon sa mga turista ang lumangoy sa mga beach dito. Igan, sa mga oras na ito ang sitwasyon ay wala akong masyado nakikita ng mga tao sa mga kalsada. Siguro kasi dito brown out tuwing gabi 10 PM to 6 AM. Ngayon lang magkakaroon ulit ng kuryente. May problema kasi sa kuryente dito simula nung Biyernes dahil yung kanilang yung susupply ng kuryente dito kailangan nagpapatakbo doon langis. Ang problema, yung langis na yon hindi yung langis na kailangan doon nasa loob pa ng barko, nasa may bandang Pangasinan pa, nagshe-shelter doon yung barko dahil hindi pa makausad dito dahil nga sa masamang panahon. Igan? Maraming salamat, Jonathan Andal. Na pagtaas sa mga presyo ng mga bilihin at serbisyo, bumuo si Pangulong Bongbong Marcos ng Interagency Committee na tututok sa inflation sa bansa. Sa ilalim ng Executive Order No. 28 tungkulin ng Interagency Committee on Inflation and Market Outlook na i-monitor ang mga sanhi ng inflation. Susuriin din ang demand at supply. Pamumunuan nito ng kalihim ng National Economic and Development Authority o NEDA na magsisilbing chairman. Kasapi rin ng komite ang mga kalihim ng Department of Finance, Budget, Agriculture, Energy, Science and Technology, Trade and Industry, at Interior and Local Government. Ang Interagency Committee rin ang magiging advisory body ng Economic Development Group. May hugot feels ang ilang cast ng bagong drama series na Unbreak My Heart sa All Out Sundays kahapon. Minsan, sa ating paghahanap, may iba tayong natatagpuan. Ngunit bakit kahit ibinigay mo na yung lahat, iniiwan ka pa rin? Yung akala mo, siya na. Pero iiwanan ka lang din pala. Damang-dama ang mga tagos sa pusong mensahe ni Gabby Garcia, Joshua Garcia at Jody Santa Maria. Sinabayan pa ng pagkanta ni Christian Bautista. Inanyayahan nila ang viewers na abangan ang collab series ng GMA Network, ABS-CBN at View Philippines. Ang Unbreak My Heart ay mapapanood na simula mamaya, 9:35 PM sa GMA Telebabad, Pinoy Hits at iHeart Movies mula Lunes hanggang Huwebes. 11:25 PM naman yan sa GTV. Tigil muna ang ilang outdoor activities sa Aurora
bilang pag-iingat dahil sa bagyong Betty. At para sa update mula sa bayan ng Baler, may unang balita live si Ian Cruz. Ian! Yes, Igan, magandang umaga. Sa 5 a.m. bulletin nga ng Pag-asa ay kasama na itong kinaroroonan natin na bayan ng Baler sa mga nakataas ang signal number 1 kaugnay nga ng bagyong Betty. Dahil dyan, Igan, ay nasa 5 bayan na nitong Aurora ang may signal number 1 sa 8 bayan nila dito sa Aurora. At ayon nga kay Hector de la Torre ng MDRRMO ng Baler, patuloy ang monitoring nila sa buong bayan. Makikita nga natin, Igan, na malalakas ang alon dito sa Sabang Beach, kaya naman kahit walang suspension ng tourism activities, yung mga surf instructors na mismo ang hindi sumasabak sa surfing sa dagat para nga iwas peligro. Yung iba ay nakita natin na nag-skimboarding lamang sa gilid nga ng Dalampasigan. Mula kagabi ay napansin na natin na umaabot na sa seawall itong malalaking hampas ng alon. Ilang araw nang nakagarahe ang mga bangka ng mangingisda dito para nga iwas din sila sa peligro. 5 munisipalidad, Igan, ang nagsuspend ng tourism activities, kasama na yung nabisita natin na bayan ng Kasiguran sa northeast dito sa Aurora. Ang mga dumating na turista roon hanggang tanaw na lang muna sa beach dahil nga sa malalakas na alon. Dito, Igan, sa Baler, nasa Sabang tayo, makikita natin sobrang lakas ng mga alon dito, mula pa yan kagabi at minsan may mga pag-ambo na nagaganap, pero inaasahan ng MDRRMO na sana daw ay hindi masyadong makaapekto sa kanila ang bagyong Betty. Yan muna ang latest mula rito sa Baler. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Ian Cruz. Kinansela na ang ilang flight dahil sa banta ng bagyong Betty. At live mula sa NAIA Terminal 3, may unang balita si Bam Alegre. Bam! Igan, magandang umaga. Para matiyak yung kaligtasan ng mga pasahero ay ilang mga flight ang na-cancel na doon sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng sama ng panahon. 2 araw nang nasa paliparan ng OFW na si Juvie Arroyo. Dapat noong Sabado pa siya babiyahe pabalik ng Kuwait matapos na magbakasyon sa kanila sa Davao City. Pero nakansela ang kanyang flight dahil sa banta ng bagyong Betty. Para sa kanya, maigi nang maantala ang biyahe, wag lang makipagsapalaran sa kalikasan. 2 days ako dito nag-standby sa Manila kasi kailangan yung sacrifice mo dahil may bagyo nga. Dito na ako sa airport. Dito na. 2 araw walang ligo. Dahil sa bagyo. May mga karagdagang flight din na nakansela ngayong araw. Karamihan mga biyahe papuntang Northern Luzon. Ang Philippine Airlines kinansela mga biyahe sa Basco, Batanes at Lawag, Ilocos Norte mula sa Maynila. Pati ang biyaheng Baguio mula Cebu. Kinansela na rin nila ang biyaheng Lawag at Basco sa Lunes, May 30, pati ang biyaheng Basco sa Martes, May 31. Ang Cebu Pacific naman, kinansela ngayong araw ang mga biyahe papuntang Kawayan, Isabela, Lawag, Ilocos Norte, Masbate at Tuguegarao, Cagayan mula Maynila. Igan, sa kabutihang palad ay maaliwalas ang panahon dito sa NAIA Terminal 3 at yung bugso ng mga pasahero kaninang rush hour few hours ago ay mas kaunti na sa mga oras na ito. Ito ang unang balita mula rito sa NAIA Terminal 3, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Pinangangambahan maapektuhan ng bagyong Betty ang mahigit 200 ektarya ng lupaing pang-agrikultura sa Luzon. Ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Operations Center ng Agriculture Department, halos 160,000 hectares ng palayan at mahigit 75,000 hectares ng taniman ng mais ang posibleng mapinsala. Ang mga ito ay nasa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Sabi ng DA, naghanda na ang kanilang regional field offices ng mga pananim na buto, pataba at mga gamot sa mga safe storage facilities bilang paghahanda. Bumaba ang presyo ng sibuyas sa ilang palengke sa Quezon City at Maynila. May unang balita live si James Agustin. James, magkano na lang ang sibuyas dyan? Maris, kung sa palengke ka bibili, nasa 180 pesos per kilo po yan. Yung pula at puting sibuyas sulad na lamang sa palengke dito sa Blumentritt Market sa Maynila. At pinuntahan din natin yung bagsakan. Isa sa mga bagsakan niya ay sa Balintawak. 10 piso nga po ang ibinaba ng kada kilo ng sibuyas kung ikukumpara nakaraang linggo. Bagay na kinatuwa, hindi lamang ng mga mamimili, maging ng mga nagtitinda. 150 pesos per kilo na lang ang benta ng pulang sibuyas sa bagsakan nito sa Uliana Market sa Balintawak, Quezon City.
140 pesos per kilo naman ang puting sibuyas. Bumaba raw ito ng 10 piso kada kilo kung ikukumpara noong nakaraang linggo. Sabi ng mga nagtitinda, nagmura ang kuha nila sa storage facility. Dahil bagsakan ng mga gulay, mas murang nabibili ang mga paninda sa Juliana Market. Pero pagdating sa ibang palengke tulad sa Blumentritt Market sa Maynila, 180 pesos per kilo ang bentahan ng pula at puting sibuyas. Bukod kasi sa pwesto, may iba pang gasto sa mga nagtitinda. Siyempre, para tutubo naman kami. Kasi mapamasahe pa niyan, kargador pa, ganun, plastic pa namin, kailangan tumubo para may meron naman kami. Pero kung ikukumpara noong nakaraang linggo, 10 piso ang ibinaba ng presyo nito sa palengke. Marami na raw kasing dating, ganun. Marami raw supply ngayon na sibuyas, kaya bumaba. Kamusta naman yung benta niyo sa mga Parehas lang, ganun din. Medyo umano lang rin. Mabili lang ng konti kasi bumaba ng konti. Si Baby na may karinderya sa Caloocan, ikinatuwa ang pagbaba ng presyo ng sibuyas. Siyempre, pag mura yung sibuyas, medyo malasa yung ulam. Di katulad dati, tinitipid namin sa sibuyas kasi ang mahal. Kalahating kilo naman ng sibuyas ang binili ni Joy, na kasya na raw sa ilang putahe na lulutuin niya para sa karinderya. Mas maganda po, siyempre makakadagdag ng kita. Matatandaan ay pinagpaliban ng Department of Agriculture ang pagpapatupad sana ng 150 pesos sa suggested retail price o SRP sa pulang sibuyas, habang 140 pesos sa puting sibuyas. Maris, patok pa rin doon sa mga mamimili yung mga pulang sibuyas na nakagayat na. Samantala, stable naman yung supply ng iba't ibang klase ng gulay dito sa palengke at hindi pa apektado ng bagyo, lalong-lalo na yung mga nagagaling sa mga probinsya sa Northern Luzon. Yan ang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Malapit na masakyan ng HOHO o Hop-on, Hop-off tourist buses na proyekto ng Department of Tourism. Ito ay mga bus na maaaring sakyan ng mga turista para sa mas madali at hassle-free na pamamasyal. Naunang balita si Jamie Santos. Opisyal nang inilunsad ng Department of Tourism kasama ang lokal na pamahalaan ng Makati ang Philippine Hop-on, Hop-off o HOHO Travel by the Hubs. Ang HOHO ay mga bus na para sa mga turista na nais umikot sa lungsod. Layo nitong gawing mas madali at kasiya-siya ang kanilang travel experience. Perfect na perfect daw ito sa mga mahilig mag-travel pero ayaw ng hassle. The Hop-on, Hop-off tours gives opportunities for our tourists, not only to be reminded of the spirit of modernity and innovation that Makati has always been known for, but also to get to know the soul of your city that lies in your hidden gems, in your museum, in the many stops that are covered by this tour that will allow our tourists, domestic and international alike, to get to know the people of Makati, to get to know your rich history, culture, and heritage. Ayon sa DOT, ang Hop-on, Hop-off ay magsisimula maging operational simula sa June 25 mula 10 a.m. to 7 p.m. araw-araw. Maaari raw ma-download ang HOHO app sa darating na Hunyo. The day pass is really relatively very affordable. We will be starting with introductory price of 1,000 pesos lang per tourist. And that goes for domestic or international. The day pass is more affordable at 1,400, and the 3-day pass, pag mas marami na tayong hubs, it's more parang incremental yung increase. Ang HOHO Travel by the Hubs ay isa sa mga tourism recovery initiatives ng DOT na naglalayong i-highlight ang mga pangunahing tourist destinations sa Metro Manila. Sa loob ng bus, may tour guide pa na nagpapaliwanag o nagkukwento ng kasaysayan ng bawat stop o site sa Makati. Our Makati, so the financial capital of the Philippines. Ang HOHO buses ay may 8 stops o sites. Kabilang dito ang Makati Museum, Century City, Circuit Makati, RCBC Plaza,
Washington Sisi Park, Glorieta 2, Rockwell Center at Ayala Triangle. Susunod naman daw ilulunsad ang Ho-Ho Bus Tour sa lungsod ng Maynila. At plano rin daw ilunsad ngayong taon ang mga Ho-Ho buses sa mga lungsod ng Pasay at Parañaque na tinawag na Entertainment Hub. Sa Pasig, San Juan at Mandaluyong naman na Heart Hub at sa lungsod ng Quezon at Marikina na Knowledge Hub at sa Taguig na Lifestyle Hub. Ito ang unang balita. Jamie Santos para sa GMA Integrated News. Samantalang hindi lang beautiful and fit, strong din. Yan si Miss Universe Philippines 2023, Michelle D. Sa IG Finlex ni Michelle ang medal na nakuha niya sa Spartan Race sa Porac, Pampanga. Ipinakita rin niya ang pinagdaanan niyang race. Mainit at intense pero worth it daw, sabi ng beauty queen. Dagdag pa ni Michelle, lumabas ang kanyang inner Freya na karakter niya sa mga lihim ni Urduha. Sinita at tiniketa ng MMDA ang mga nakaharang at iligal na nakapark sa ilang malalaking kalsada sa Quezon City. At may unang balita live, si Darlene Kai. Darlene, gaano karaming nahuli? Mariz, sa ngayon nandito kami sa 2nd Avenue at nakakalabing-anim ng apprehensions at 8 na yung mga sasakyan na tinutuon ng mga tauhan ng MMDA sa iba't ibang kalsada sa Quezon City. Sa pangunguna ni MMDA Task Force Special Operations Chief Bong Nebriha, nag-ikot ang mga tauhan ng MMDA sa Quezon City para i-clear ang mga bangketa at sawayin ang mga lumalabag sa batas trapiko. Katatapos lang nilang mag-operate sa mga kalsada ng Pituazon and Domingo, Mariposa at dito sa 2nd Avenue. Sabi ni Nebriha, sumentro sila ngayong umaga sa mabuhay lanes o mga alternatibong ruta para sa mga motorista. Matagal na raw silang nakakatanggap ng reports na maraming nakapark sa kalsada na nagiging sanhi ng obstruction o harang sa mga sasakyang dumaraan. Hindi rin daw madaanan ng mga sidewalk dahil ginagawang parking at kung ano-ano pa. Sa kalsada ng N. Domingo, tinuang isang motorsiklo na iligal na nakapark sa kalsada. Wala ang may-ari nito at hindi na umabot sa grace period kaya isinakay na sa tow truck ng MMDA. Tiniketa naman ng isang kotse na iligal ding nakapark. Depensa ng may-ari, dito raw sila nagpapark dahil nasa tapat lang ng bahay nila. Humingi naman siya ng pasensya sa mga otoridad. Sinita rin ni Nebriha ang mga bakal na nakatambak sa sidewalk sa kahabaan ng N. Domingo. Paliwanag ni Gary Lumban, BPSO ng Barangay Kaunlaran, mga Christmas decorations daw iyon na tinanggal nila. Nangako naman silang aalisin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Sinita rin ng mga otoridad ang isang lalaking walang helmet at nakasuot pa ng tsinelas. Habang angkas ang 9 na taong gulang na anak na ihahatid niya sana sa eskwela. Ipinasuot niya na raw sa bata ang helmet dahil hindi na raw siya nakakuha ng sarili niyang helmet. Hindi na rin siya nakapagsapatos dahil malilate na raw ang anak niya. Bukod dyan, ilan pang mga sasakyan na iligal na nakapark sa palibot ng Cubao area ang tiniketa ng mga tauhan ng MMDA. Sa totoo lang, ang Metro Manila, we lack road networks. Kulang po talaga tayo sa kalsada. Karamihan pa sa mga kalsada natin, obstructed, ang hirap daanan. Particularly yung mga bangketa na hindi na nga po malapad, makitid na nga, babarahan mo pa yung mga kababayan natin. Instead, na ligtas na nakakapaglakad sa bangketa, sa kalsada na naglalakad. Huwag po nating i-obstruct yung mga kalsada, particularly yung mga alternate routes. Marisa, ngayon patuloy pa yung pag-iikot ng mga tauhan ng MMDA na kasama namin dito sa Quezon City. Pero hindi po ibig sabihin yan, mga kapuso, na wala na pong manghuhuli sa ibang lugar dahil regular daw po ang pagbabantay ng MMDA sa buong Metro Manila. Yan ang unang balita dito sa Quezon City. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.